Wala na eh. Hindi mo pwedeng maipagpag yung pagiging Marcos mo. Remember, Amy Marcos, siya yung leader ng mga Marcos eh, di ba? Nasa dugo yan. Kaya kung Marcos ka, di na namin iboboto. Ngayon, tinitignan ko yung reaction ng mga BBM vloggers. Aba, ayaw din. No? Ayaw din kay Amy. Takan-taka talaga ako rito. Ano ang ginawa sa iyo ng mga Duterte? Ano ang ginawa sa yung masama ng mga Duterte at mga Duterte supporter? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Matindi na po yung ano, hindi ka na pwedeng Marcos ka tapos at the same time maka-Duterte ka pa rin. Never na po yan. No? Kasi malala na po eh. Talagang meron ng markahan eh. Dati, angasan pa lang. No? Angasan pa lang nung araw. Pagitan ng mga maka-Duterte at mga Marcos. Ngayon po, talagang totally irreconcilable na po yan. Kaya kayo, instead na namamangka sa dalawang ilog, pareho kayong iiwan. No? Ako naniniwala ko majority ng mga Duterte supporters, kahit hindi po mga kulto ni Digong, naniniwala ko majority ng Duterte supporters hindi na boboto ng apelyidong Marcos at Romualdez. No? Nakilala na natin yung pamilya na yan eh. Kahit po yung mga sinasabi ko, noon lamat lang. Ngayon talaga bitak na. Talagang hiwalay na, hiwalay. Di ba? So hindi ka po pwedeng Marcos ka, hindi mo tinatanggal, wala na eh. Hindi mo pwedeng maipagpag yung pagiging Marcos mo. Remember, Amy Marcos, siya yung leader ng mga Marcos eh, di ba? Meron lang silang power struggle ng mga kapamilya niya ngayon. Sila lang meron silang pero Marcos pa rin yan, kahit na anong gawin. Sa tindi ng galit ng mga Duterte supporters sa ginawa nyo kay Sara, lalo na kaming mga talagang sumama sa unity team, no? Hindi nyo kami mapapaboto ng Marcos at Romualdez, pati Araneta at Rojas. Sinama na lahat ng kapamilya. Talagang pangit mang isipin na yung sinabi ni Normy Suarez na yung kasalanan ng ama hindi po pwedeng maging kasalanan ng anak. Pangit man sabihin na kasalanan, namamana po pala. Namamana po pala sa dugo pala yan. Nasa dugo na pala yan, no? Sa bagay, sino ba namang hindi nagsabi ng ganun na namamana ang ugali, no? Namamana po kumbaga mahirap po ipaliwanag, sa siyensya nyo na lang itanong kung pwede po bang mamana yung mga ugali ng mga magulang. Kasi kung sinabi po ng siyensya na pwede, alam nyo na kung bakit. Anyways, balik po tayo rito. Marcos pa rin yan, balik-balik ta rin nyo man yan, no? Hindi man ako scientific na nagsasalita, pero kayang patunayan niya na science na iba yung dugo, no? Iba yung genes na napapamana. So kung normal lang sa pamilya na yan yung ginawa ng tatay nila noong araw, wala sila nakikitang mali. Di gagawin lang din nila. Katulad po ng panunupil sa mga bawal ka mag-rally-rally. Puta, daig pa nila yung tatay. Yung tatay, hinayaan lang mag-rally. Hinaharas nga lang. Ngayon, bawal magmaisog. Iba lang ang paraan. Hindi sinasabing bawal kayo. Pero may nauna na sa inyo. Meron ng traction. Meron ng i-repair. I-repair yung pagraralihan nyo. Di ba? Ibang klase rin. Anyways, ganyan talaga buhay. Kaya nasa dugo yan. Kaya kung Marcos ka, di na namin iboboto. Ngayon,
tinitignan ko yung reaction ng mga BBM vloggers. Aba, ayaw din, no? Ayaw din kay Amy nung mga BBM vloggers. Yun yung sinasabi ko na talagang mahirap yung namamangka sa dalawang ilog, di ba? Eto si Tol, hindi ko nakita kung bakit no? Wala pong kumpirmasyon hanggang ngayon kay Francis Tolentino kung siya po ba ay tatakbo under administration. Pero ilang araw na po nakalipas Buhat nung nilabas siya ng politiko, imposible namang hindi mo nakita, Tol. No? Ilang araw na po yan nakalabas na, nakabuyang-yang yan sa lahat ng social media, nakasama ka sa 11 na kandidato ng administrasyon. Ang dali lang bilang abogado, bilang kung ikaw ay totoong maka-Duterte, na magbigay ng pahayag, no? Na ako po ay hindi po tatakbo under administration, no? Kasi ano yan, papatagalin mo, tinatansya mo yung tao. Kung kaya mong utuin both ways. Takang-taka ko sa iyo, Tol, before Duterte, hindi ka mananalo. Tama po yung narinig nyo. Hindi ko alam kung tumakbo na yan na senador o hindi pa. Basta dati na sa politika yan. Pero wala pong dating yan. Ganun po yung magic nung Duterte, no? Talagang tatlo silang sinuportahan talaga. Si Bato, si Bongo, tsaka to si Tolentino. Hindi namin kilala yan na Duterte supporter. Bigla na lang sinuportahan ni Tatay Digong. Sino kami para hindi sumuporta dyan, no? Anyways, nangyari na yan. Wala po kaming matandaan, no? Senator Tolentino, bakit kinakailangan ninyong maglipat? Naroon pa kayo sa PDP, di ba? Ngayon, kung sasabihin nyo ngayon na ay, hindi talaga ako, PDP pa rin ako, baka natansya nyo na mas malakas kayo kung Duterte. Pero too late na yan. Ilang araw na yan, di kayo nagre-react. Ano yan, tinatansya nyo? Ha? Tinatansya nyo kung magagalit kami? O hindi? Wala kaming pakialam na sa'yo. Magmula ngayon, Tol. No? Kung kami, kaya mong kung yung mga Duterte, kaya mong bumaliktad, kaya rin naming hindi ka suportahan. Tandaan mo, ewan ko kung ano ang feeling sa'yo ng mga admin. Basta tinitiyak namin, Tol, kung papaanong si Tatay Digong ay kinampanya. Isa lang kasing kinampanya ni Tatay Digong, wag niyong iboto si 'di ba, si Gordon. Si Gordon. Hindi iba yung kaso talaga nito ni Tolentino Si Amy Marcos, talagang susuporta yan, Marcos yan Balibalik ta rin niya lahat ng sinasabi niya to protect his brother. Laging ganun. No? To protect his brother. Kaya talagang alam mong Marcos yan, poprotektahan niya yung pangalan niya. Pero, Tol, ikaw, wala ka. Ibig sabihin, hindi ka talaga pang senador, no? Pang local politician ka lang, Tol. Pero dahil kay Duterte, Tol, nanalo ka, Tol. Tapos ngayon, Tol, yari ka, Tol, hindi ka namin iboboto, Tol. No? Hindi ka namin iboboto, Tol. Siguro tinantya niya, mas malakas ako kung dito ako sa admin. Wala rin tiwala sa iyo yung mga tao ron, Tol. Ha? Wala rin tiwala sa iyo yung mga taga-admin. Kala mo ba iboboto ka niyang mga yan? Nakikita ko yung mga vlogger nila, hindi ka rin iboboto Tol. Kaya tablado rin kayo sa amin, no? Takang-taka talaga ako rito. Ano ang ginawa sa iyo ng mga Duterte? Ano ang ginawa sa yung masama ng mga Duterte at mga Duterte supporter? Wala akong nakita Wala akong nakita na ginawa kami sa iyo. Grabe, Tol.
Yan ang kauna-unahan na kung may matatawag na pagtataksil sa suporta natin, ito yan, yung Ketol. Kaya ako yan numero 1 kong ikakampanya, wag nyo iboto. Kayo magtitiwala, yung mga nakikinig dito, na mga Marcos loyalists, magtitiwala kayo dyan. Si Duterte nga, wala po yan eh. Non-entity po yan, MMDA. Hindi naman po sikat na MMDA yan. Marami po sikat na MMDA, sila Bayani Fernando. At si Bayani Fernando, yun ang mga sikat na MMDA. Pero yan hindi po. Talagang kay Duterte lang umasa yan. Kaya ako, tol, mag-iisip po yan, yung mga Marcos loyalists. Pucha, kung si Duterte nga na nagbigay buhay dito, nakuhang hindi na suportahan. Ha?